mga tanong nyo, ano ba yan? Ha? Go! O syempre ang first question natin, ano ba itong concert na ito? Ano ba yan? Wala, gusto lang namin kumita, charot. It's a parody ng ano para siyang, yung The Baklang Kanal Show kasi, yun yung vlog ko. So, ever since kasi lagi naman ako tinatawag na Baklang Kanal, so that's my moniker. Inangkin ko na talaga yan simula pa nung bata ako. And then, nung may lumapit na sabi, alam mo parang kaya mong gumawa ng improv. Siyempre hindi ako naniniwala, pero wala naman akong, parang sabi ko, start na rin ako maniwala sa sarili ko. So yung basically gagawin namin sa The Baklang Kanal Show Live is, para siyang parody ng mga usual comedy concert, ng mga comedy improv. So, ayun, yun yung mga aabangan, yung mga kakanalan talaga. And maraming, ano ba yung mga napapansin natin na meron lagi sa mga usual na concert, sa mga usual na improv, sa mga usual na stand-up. So, parang gusto kong baliin siya in a Baklang Kanal Show way. So, ayun, yung mga pa-surpresa ako. Tapos yung mga dahilan kung ba't ako nag-viral before. Ayan, merong mga part doon. And of course, malaking part din nung show is kasama ko dito yung Ang Walang Kwentang podcast family namin. Sila Direk Tonet, sila Direk JP, and yung Tong Inami. So parang ano din siya, love letter din namin sa mga ka-eme. And syempre sa lahat ng mga baklang kanal. At syempre ito ay produced by Happy Events with Direk DG. Wala siya ngayon kaya yun. Direk, I love you. Ayan. Syempre ang pagtatanong ang mga kaibigan natin sa press, simulan natin kay Jojo Gabinete from PEP. Hello po. Hi, Ina. Hello. Magandang hapon sa'yo. First time mong magkaroon ng solo press call, no? Yes, dati ako lang yung nag-host ng ganito. Ganito pa yung pakiramdam na parang kinikilit yung bedroom ko. Ina, gusto namin malaman kung okay lang sa'yo, kung ano yung tuloy mong pangalan, tapos saan nanggaling yung Ina Evans. Pumigigala ko ba, baka masulti na ako ng ICC nito ha, charot. Ang totoo ko pong pangalan ay Paul. Dahil yung nanay ko po ay napaka-religyosa. So, gusto niya ako ipangalan sa nagsulat sang Bible. So, Paul Maniaco, Kapampangan po ako. Ayun. Pero yung Ina Evans, yung Ina, galing lang po yun sa word na Dolphina. Yung character po yun ni Rufa May sa Marinara dati pa. Yes, kasi sobrang fan po ako ng Marinara before. Kasi parang sabi ko nun, grabe sobrang ahead of its time itong mga humor nito. And kahit fan ako ng Marina, nung nanonood din talaga ako ng Marinara dahil sobrang funny ni Ate Peachy. So dahil yung Dolphina, yung character niya dun na mermaid, ayun, Dolphina yung ginagamit kong username mga way back 2004 pag sumasali ako sa mga social media platforms dati. And ang haba kasi, so parang iniiksian na lang din ng mga nakakilala ko. Ina na lang kasi kung Dolphin naman, di ba parang hindi naman pasabog. Tapos yung Evans, nadagdag na lang kasi sabi ko, bilang bakla, dapat may apelido din yung ano mo, di ba? Lalo na dati pag like ka nanonood ng Miss Gay, may mga apelido yung mga bakla. So, naisip ko lang sa High School Musical, sobrang fan kasi ako ni Sharpay Evans, yung character niya doon, na parang hanggang ngayon feeling ko, wala naman talaga siyang kasalanan, pero parang nabivillainize siya sa show. Parang mas Team Sharpay ako more than Team Gabriela eh. So, ayun. Doon na naging Ina Evans. Tapos, ilang taon ka nung na-discover mo na talented ka? Ay, parang hanggang ngayon naman hindi ko pa po na-discover. Lagi ibang tao yung nakaka-discover. Siguro yung ano lang, yung parang naturally funny ako na napapansin ko na ay parang meron akong ability to make people happy. Siguro ma-elementary pa lang talaga clown jester na ako. Yung parang kapag walang teacher, pupunta ako sa harap. Parang gusto ko talaga lagi nagpapatawa. Somehow parang siya yung escape ko before kasi sobrang ganal talaga ng buhay namin. And dahil parang ayokong laging nasa bahay dahil sobrang squatter namin dati, feeling ko para lagi akong may kasama at para lagi akong mabelong to a certain people or sa kapitbahay, dapat funny ako para, di ba, they will take me in. Natatandaan mo kung sino yung unang tumawag sa yung Baklang Kanal, tsaka bakit? Yes, it was my friend.
patay na siya ngayon eh, sayang. So, si Miguel Ruiz, he's a very handsome guy na friend ko na parang nung mga bago pa lang yung BGC, lagi silang gumigimik doon. Tapos, lagi akong nagsasabi sa kanya, "Uy, dalhin mo naman ako doon minsan." Tapos parang sabi niya, "Sobrang baklang kanal mo, Ina, hindi ka bagay doon." Gano'n. Tapos parang, hindi niya naman minimin yung baklang kanal as a derogatory. Pero parang sinasabi niya na sobrang loud. Kasi dati talaga nung bata ako, as in, wala talaga akong manner, wala akong mga social manner at all. So ayun, nung narinig ko yon, parang sabi ko, dapat yung term na to, totoo naman siya at the Hindi ka same. na-offense. Hindi. Parang naiano ko lang, pwede ko tong gamitin to my own advantage eh. Kasi parang ganun talaga ako growing up. Everything na binabato sa akin, mga insecurities, ginagamit ko talaga siya as a stepping stone para di na ulit nila magamit sa akin. So parang yung baklang kanal, nire-define ko na lang siya on my own term na it's something ratchet, unapologetic, loud, real, raw, and yun naman kasi talaga ako. So, yun, lagi ko na siyang ginagamit ever since. Parang, sige, ako na yung baklang kanal. Ina, karamihan sa magagaling na komedyante, malungkot ang buhay. Maraming pinagdaanan sa kaso mo. Kamusta? Wala, perfect po yung buhay ko. Ganun din, syempre, kasi kaya, sa totoo lang yung bahay namin dati nung bata pa ako, nasa gilid talaga siya ng kanal. So, feeling ko, sorry po sa mga kumakain, pero kaya nyo naman na yan, no? So, malungkot din po yung buhay ko talaga growing up. As in, nasa barong-barong kami, walang kuryente, walang ilaw, ganyan. So, ang buong pag-aaral ko, nakaalis lang po kami dun sa barong-barong nung nag-call center na ako nung college. Hindi din po ako gumraduate ng college. So, Anong course mo na? cosmetology. No, IT po. Pag nag-aral ka na? Yes, mukha lang pong hindi talaga. Pero nakapag-aral naman po. Pero di po ako gumraduate kasi nagtrabaho na po ako. Tapos, ayun, pang MMK din naman, madrama din talaga yung buhay namin. Pero nagamit ko na lang talaga yung pagiging bubbly, pagiging maingay, yung pagiging komedyante as a weapon para makasurvive din sa ganung buhay. Sino nagbigay sa'yo ng malaking break para makapenetrate sa showbiz? Si Meme, I think. Kasi si Meme yung unang-una kong siya talaga yung parang nung pandemic lang naman po ako nagkaroon talaga ng break, makapasok ng showbiz. And siya yung nagbigay nun kasi inofferan niya ako ng management. Naging manager ko po siya. Hanggang ngayon? Hindi na po. Looking back, anong pakiramdam na ang layo na ng narating mo, meron ka ng regular show sa GMA na kailan ba kita napanood? Kahapon na. Ako, Born to be Wild. Charot, Born to Shine. Ayun pala. Lagi lang akong lagi lang humble. Parang minsan, lahat hindi ko pa rin siya minsan napapaniwalaan talaga. Parang lagi lang akong pa-forward and dapat whatever na natatanggap ko, dapat ako continue ko yung opportunity sa iba. So, in my own little way, I try to help or I try to open opportunities din po sa iba. And always look back na kung sino po talaga yung yung mga tumulong, yung mga pumapalakpak, yung mga nagsasupport, yung mga naniniwala sa akin, hindi ko po talaga na nakakalimutan. And everything or every project na nagagawa ko, dapat po mini-make sure ko na kapag nakita po ito ng mga naniniwala sa akin, dapat napaproud din sila. Yung parang ayoko nasasayang yung tiwala at suporta po ng mga tao. Tapos ngayon, meron ka ng concert sa July, no? Hindi ko alam bakit pa concert yung sinasabi nila. Parang in-expect yata nila kakanta ako. Anong pakiramdam na inoferan ka tapos... Nung in-offer po to, sir, akala ko talaga prank. Yung parang showbiz lang na sinasabi lang minsan, alam mo nakakatawa ka, mag-produce tayo ng concert sa'yo. Parang ganun. Kasi never ko talaga na-imagine na aabot ako sa ganyan. Parang, actually lahat to, hindi ko na talaga na-imagine. Kung sasabihin to sa akin ng bata ako, talagang sasabihin ko nagsasabo yung nagsabi nun. Kasi parang hindi ko talaga, never kong nakita yung sarili ko. Pinangarap, yes. Kasi alam mo, pag bakla ka, di ba? Gusto ko mag-artista, ganyan. Pero yung sabihin na mangyayari talaga siya ng totoo, tapos ito na may pa-press ko, tapos ang lalaki pa ng ring light, wow. Hindi ako makapaniwala. Pero kasi na-realize ko din,
masama din kasi yung tinutulak mo ng tinutulak yung opportunity kung sila na yung lumalapit at naniniwala sa'yo. So parang ang ginawa ko is, mas tinuruan ko yung sarili ko na maniwala sa akin. Kasi kung ibang tao nga naniniwala sa akin, but hindi ako maniniwala. Kung feeling talaga nila worth it na mag-produce ng isang show para sa akin at sa tingin nila, kaya kong magawa yun, edi gawin. At saka inisip ko, 2 hours? Okay, di ba mamatay? Parang, di ba sila matawa after 2 hours? Buhay pa rin naman ako, di naman ako makukulong. So, di naman ako nagpo-promote ng online sugal. So, okay pa rin po. Naisip mo na nangyayari yung magagandang bagay sa buhay mo dahil mabuting tao ka naman. Baka bigla kumidlat. Hindi ko alam eh, kasi may mga tao na, syempre may mga tao na iba yung tingin sa akin. Meron din naman syempre mga kamag-anak ko, maganda naman yung tingin sa akin. But ako personally, I'd like to think na I'm always a work in progress. Hindi man ako laging nakakagawa ng tama. Pero yung puso ko, alam ko nasa tamang lugar siya most of the time. Para kasi ako, gusto ko lagi tumutulong, gusto ko talaga lagi na masaya lang. Pero ayun, minsan tao lang din talaga, nadadala lang din ng mga imperfection ng buhay. But kung nangyayari man yun, dahil mabuting tao talaga ako, sana masuklian ko siya para dun sa mga tao na naniniwala din na mabuting tao ako. Last na lang, anong pasasalamat mo sa Diyos tsaka song of your life? Song of my life? Wow. Ano ba yan? Hirap ng tanong? Parang hindi pinakamahirap. Song of my life? Oh my God. Parang Islam book. Pagkakantay mo, makaka-relate ka, maiiyak ka dahil Hindi talaga kasi ako iyakin na tao eh. Kahit mga malulungkot na, natatawa pa rin ako. Pero siguro can't take that away ni Mariah. Parang it feels like it resonates na parang kung ano yung nasa puso ko talaga. Kahit anumang sabihin na ibang tao, hindi nyo talaga yung maaagaw eh. Parang yun po. pasasalamat. Ako gusto ko lang talaga po mag-thank you sa lahat ng lahat talaga ng nagko-consume ng mga content ko. Hindi pa rin ako makapaniwala kasi lalo na nung pandemic, naiintindihan ko na yung peak ng Ate Dick na character sa TikTok, madaming nanonood na ginagaya ko si Kuya Dick, pero umalis na ako dun. Tapos andito pa din ako sa dami ng mga content creators, ng mga artista din na lumalabas. Na may mga nakikinig pa din, may mga nanonood pa din. So, nandun lang po ako lagi sa hindi ko po kayo i-disappoint. Like, whatever na binibigay yung support sa akin, promise, itinutulong ko din po yan sa iba. And lagi kong pinagbubutihan. Lagi kong iniisip na dapat kong pumalakpak sila ngayon dahil sa ginawa ko. Dapat tomorrow, mas malakas pa yung palakpak na sa next kong gagawin. Parang ganun po. So, thank you sa inyo lahat. Hindi ako karapat dapat magpatuloy sa inyo. Pero, Last na lang, iimbitahin mo ba si Roderick? pwede ko naman po siyang i-invite, pero surprise pa po. Kasi hindi ko alam kung sino talaga yung mga i-invite ko eh. Baka si Meryl Streep. Thank you, Ina. Thank you po! And syempre, Ina, more than 50% sold out na rin. Well, nakakaano nga eh. Bilhin nyo na. Para maano yung poster na sold out. Kasi hindi ako nalang bibili. Ayan. Ang next natin, si Ana Cerezo from ABS-CBN. Oh my God. Hello po, kapamilya. Hello. Hello. Congratulations. Thank you, Mia. Na-mention mo si Meme, isa siya sa nagbigay ng Super. May time ba na parang gusto mo nang sumuko, pero may nasabi bang advice sa'yo si Meme na tumatak sa'yo? Yes, actually nung kinuha niya pa lang ako eh. Yung tanong ko agad sa kanya, bakit ako? Parang ganun yung conversation namin sa IG. Tapos parang sabi niya a long time ago daw merong naniwala sa kanya before. Tapos parang never niya pang nasusuklian yon sa tagal. So parang gusto niya yung i-pay forward through me. So tapos talagang, oo, as in, parang for a caliber of vice, para pulutin ako sa kanal. Ang bigat lang. Tsaka yung sinabi niya sa akin before, na lagi ko na sinasabi sa iba kapag kunwari tumutulong ka nagbibigay ka ng opportunity sa iba, lagi niya kasi sinabi niya sa akin before na
maraming ilaw, malaki ang entablado, kasya tayong lahat. Tapos parang tumatak talaga yun. Hanggang ngayon, like, dala-dala ko yun na sinabi ni Meme sa akin, na parang hindi mo kailangang maging maramot. Tapos parang kung, diba kung may talent ka, at may talent siya, kasya tayong lahat sa stage. Parang lahat tayo may spotlight. So, ang ganda lang niya na mantra sa buhay. Para kapag nag-work ka na, nagagamit ko siya ngayon na parang kapag kunwari nakikita ko na, oh, si ganito, bago lang, pero grabe, ang dami niyang trabaho. Papalakpak ka lang. Di ba? Hindi para kasi parang yung para sa'yo, dadating din. And ganoon din kapag meron kailangan ng tulong, hindi na para na, baka ma-upstage ako niyan. Pero lahat naman tayo may talent, di ba? At may mga audience na magko-consume. Sobrang daming tao. Imposible naman na iisa lang yung audience nating lahat. So, ayun. Dala-dala ko lang talaga siya hanggang ngayon. Pero paano mo nakilala si Meme? Sa content mo lang? Nagkikita na kami dati ni Meme sa mga bar through common friends. Pero yung naging talaga kami, parang yun yung nag-offer siya was pandemic lang noong 2020 dahil Content. napanood niya yung sagutan namin nila Ate Juliana at ni Ate Francine sa nung pandemic. Ayun, napanood niya. Nag-guest ako sa gabing-gabi na Vice sa vlog niya. And then, ayun. After na siguro mga ilang araw, nagtanong na siya kung may management ako. So hanggang ngayon, super helpful yung support ni Vice. Yes, I mean, Tuloy-tuloy. I think hindi talaga ito mangyayari kung hindi niya ako talaga pinaniwalaan before. Kasi wala naman parang wala akong makitang way para makapenetrate ng ganun sa showbiz kung hindi rin talaga ako binild up at tinulungan ni Meme. Thank you. Last na lang, ano ba yung aabangan sa Baklang Kanal Show? Ano bang humor? Ano bang kulitan? Sobrang kanal niyan and sobrang tapang. So may mga bisita po akong cartons. Hindi ako, actually habang ginagawa ko to, ang nasa isip talaga namin is ayoko pong lumabas yung mga tao na pagkatapos ipopost ako sa Reddit na sasabihin sayang yung pera nila. Ayoko, gusto ko talaga yung paglabas nila, oh my God, sulit. Kahit ang mahal ng Meralco at Sa TikTok ba? Yes. Oo na. Gusto ko po talaga na hindi masayang yung pera. Na ayoko maisip nila na si Baklo nag-concert para lang perahan kami. Na super saya niyan. And hindi lang naman ako ang Baklang Kanal. So, madami pa kung Baklang Kanal kayong makikita. Kaya sabi ko, ang nilabas lang naming guest ay sila Directonet. Pero may iba pa akong mga kasama na magpapasaya pa ng show. Pero most naman po nung comedy show is ako pa din, yung improv ko pa din at mga kwento tungkol sa buhay ko na mga hindi ko pa nakikikwento sa ibang mga podcast, ganyan. Thank you. Thank you po. Ayan, thank you, Ana. Ang next natin ay si Romel Gonzalez from Police Files Toronto. Hi, Ina. Hello po, Sir Romel. Ang una kong tanong is, curious lang kami, bakit hindi na si Vice ang manager niyo? Nung natapos na po kasi yung contract ko after 3 years, hindi na po ako ni Meme. I think hindi lang ako sure, pero parang hindi na rin po talaga siya into managing talents now. Kasi busy din kasi talaga si Meme. Pero kahit naman hindi na ako, sa kanya pa rin ako nagtatanong, sa team pa rin namin. Before minsan kapag, kahit ngayon nga lang, recent, this year lang, meron akong parang project na hindi ko talaga alam kung paano ko i-rate yung sarili ko. Nagtanong pa rin po ako sa Team Vice. Ganun pa din naman po pag may mga problema ko about mga billing, ganyan. Yung mga technical na hindi ko talaga alam. Sa kanila pa rin. And nag-uusap pa din naman kami ni Meme once in a while. So wala naman pong problema. Parang nawala lang yung manager na term. So, hindi naman kailangan magpaalaman or something? Ay, hindi naman po siguro. Kasi parang ako naman ever since simula na naging manager ko si Meme, nakatatak na sa akin na whatever I do, sana laging proud siya. Yung ayoko din nung mababastos ko si Meme or madi-disappoint siya na pag sinabi na, uy, si Ina, minanage mo yan, tapos di ba madi-disappoint. Parang ayoko naman po. Parang lagi akong forever grateful kay Meme. Sino ang manager mo ngayon? Ang Panginoong Diyos na po. Hindi, wala na po. Ako na lang po. Wala na po akong manager. So, ikaw. Wala naman po nag-o-offer. Tapos recently, hindi ko alam kung legit na Facebook mo yun, may post ka na parang nag-e-emote ka na masama ang loob mo sa parang mga kaibigan, akala mo susuporta dito sa show mo, pero hindi ka sinusuportahan. Pwede
ipaliwanag mo yun. Yes, yung mga actually, ano ba yan? Back sa Instax. yung, yung mga kaibigan ko kasi sa gimikan na parang, nangihingi ng libreng ticket, nakakabwisit, di ba? Na pag sa inuman, nag-aambagan tayo na mas mahal pa dyan. Na, ito ayaw ko supportahan. Ano lang, nahuli lang na yung pikon ko nung araw na yun. Alam niyo naman ako ma-post talaga. Diary ko kasi talaga yung Facebook ko. Minsan nga gusto ko na i-private kasi yung Lion here, laging kinukuha lahat ng ko. Mga pinopost ko na lumalaki na siya lagi. Nagugulat na lang ako. Pero yun lang yun. Yung mga friend ko naman tinamaan naman. So, nag-message na sila na parang kami ba yun? Sabi ko, oo kayo yun. Bibili na sila ticket. So, all is well na po. Kaya 50%, 50 off. Sold out na. Sana maubos na dahil bakit pa kulong ako ng produce? Tapos Ina, anong question na? Halimbawa magiging babae ka sa isang araw, sino yun at bakit? Una talaga, ayoko naman maging babae. Pero parang masaya naman ako na may titi ako, na may kahit feminine yung expression ko. Happy pa naman ako sa mga nangyayari sa katawan ko. Pero kung magiging babae, grabe. Siguro Cleopatra na lang, para di ba leader ka, maganda ka. Gano'n. Ilan taon ka na daw? Depende po sa make-up. Ngayon, 37 po. Hindi naman halal. Yes, sabi nga nila, sabihin ko daw 27, tatanggapin niyo pa din eh. Stop. May love life ka ba, Ina? Madami. Hindi nga, may happy ang love life mo. Wala, hindi ako nakikipagrelasyon. Ang huli ko 2016 pa. Parang ngayon kasi nahahanap ko sila sa iba't ibang klase ng lalaki. So parang, gusto ko ng kasama ngayon, meron. Katsupak, meron. Kasama manood ng movie, meron. Parang, ba't ako hahanap ng isa? Problema lang, di ba? Hindi ko siya priority talaga. Pero kung may dumating naman, di ba, choosy pa ba dyan? Pero parang wala talaga sa idea ko. Parang hindi ko siya need talaga. I'm happy right now. Yung puso ko masaya, yung poke ko masaya. So, wala akong dahilan para maghanap ng boyfriend. Ito na lang, 3 lalaking sa showbiz na crush mo. Tatlo? Si Armani Hector. Wow. Di ba Max yan? Si Kobe Francisco. Wow. Cornerstone baka naman. And sino ba ang crush ko? Actually, ito lang yung mga right off the bat ko na nakikita ko kasi sa content. Ang kit naman ang mukha ng mga to. Ang sarap panoorin. And si Kokoy De Santos. Si Kokoy, dati ko pa kasing crush. Kaso kami friend ko na kaya medyo nawawala na yung libog ko eh. Thank you. Thank you And po. congratulations. Thank you. Thank you, Romel. Ang next natin ay si Nurse Almo from Jimmy Entertainment. Oh my God, nurse. Gising na yung pasyente. Totoong press con pala po. Yung akala ko yung mga taga-ABS na naloka. Ito, GMA. Hello. Hello po, nurse. Sige, unang question na, bakit daw July yung concert and kailan daw pa yung birthday? Ako po, Scorpio ako eh. So, pwede na kayong magalit. October 24 po yung birthday ko talaga, United Nations Day. Actually, originally, June yan nakalagay sana for Pride. Pero meron po din kasi akong theater play. Magra-run na po siya. Opening namin this weekend and buong weekends ng June sa Illumination Studio sa Makati. So, para daw hindi ako mangarap, baka nilagyan na namin ng July. Balikan lang ko lang yung mga unang question. Sabi mo, mala MMK din yung buhay mo. Ngayon na okay ka na and successful na yung career. Sino pa nagsabing okay na ako? Charot. Hindi, kasi di ba from the slums, Charot diba? ako. Ano yung nasasabi mo sa sarili mo ngayon, looking back, and diyan ka na ngayon sa study? Pag ganyan talaga kasi naiiyak ako eh. Dati po kasi, yung kami magkapatid, may blackboard ako dun sa barong-barong. So magdo-drawing ako doon, kinikwentuhan ko lagi yung kapatid ko. Parang yun yung pinaka-TV namin. So ina-entertain ko lang yung kapatid ko lagi. Tapos parang lagi ako may thinking na, makakaalis pa kaya kami dito? Kasi sobrang hirap talaga, like hindi kami nakakakain ng 3 beses. Papasok kami ng lukot yung damit, hindi nakakaligo.
Tapos yung nanay ko iigib ng tubig sa bombero kasi yun yung water namin kasi libre yun. Tapos, so parang, kung lumalaki ka sa ganung klase ng environment, feeling mo wala nang labas eh. Ang hirap talaga. Pero yung nanay ko kasi noon, lagi niyang sinasabi kahit walang baon kami, pumasok ka. Kasi kailangan maging matalino ka dahil yun lang yung way para makaalis sa hirap na to. And tumatak talaga siya sa akin paggabi, nasa ilalim ako ng streetlight, sa kanto ng street, doon ako nagbabasa, doon ako gumagawa ng assignment. Nauubos yung oras ko pag minsan kahit walang pasok, nasa library ako. Ang hilig ko magbasa, naglalakad ako pa hanggang SM Santa Mesa para nasa National Bookstore. Hindi ako mas nagbabasa ako ng mga libro doon. So, looking back, pag tinitignan ko yun ngayon, buti na lang hindi kami nag-rugby nung bata kami. Ganun yung naiisip ko, parang buti na lang yung nanay ko, yung tatay ko, pinupush kami mag-aral dati. And I think napakaganda palamura lang talaga yung mga parents ko kasi siguro mahirap na sila, di ba? Pero yung tinuro nila sa akin na mag-aral ako ng mabuti, feeling ko inaani ko siya ngayon. Na parang kasi hindi naman ako yung epitome ng sobrang ganda, di ba? Yung maganda lang ngayon. Pero yung parang nag-aral kasi ako before. So parang sabi ko kahit naman hindi ako naging artista, nakapagtrabaho naman ako, nakaalis naman kami doon. So ang sarap niya lang balikan kasi nung bata ako, hindi ko talaga na-imagine na makakaalis kami doon. As in. So ako, gusto ko sana living testament ako para sa mga iba pang baklang kanal na baka nakikita din nila ako, lalo na ngayon sa panahon ng social media, napapanood nila ako. Gusto ko lang din na makita nila, makakalabas ka dyan. Huwag ka lang magra-rugby. If I may ask lang, ano na yung reaction ngayon ng parents mo, especially yung mom mo? Hindi pa rin niya naiintindihan. Old school kasi yung nanay ko eh. So hindi niya nagigets yung mga, minsan maglalakad kami, tapos may magpapapicture, di niya gets. So di niya, bakit? Pero siya, excited siya. Lalo na ngayon, sobrang excited niya. Nanonood siya lagi ng Deal or No Deal. Kasi sobrang favorite nila. Nasa Amerika na kasi sila ngayon. So lagi nilang inaabangan eh. Hindi pa lumalabas yung episode na naglaro ako. But I think, so sobrang proud lang nila. Minsan sila pa yung magme-message. Wala ka bang bagong show na pwede namin mapanood? So, ang saya. Ma? Sorry, paano sila nakalap sa English? Nag-aeroplano po. Kasi po yung kapatid ko, may family na po yung little sister ko doon. Nakapangasawa po siya ng AFAM. So, siya po ang aim high Pinay. Hindi, talagang mahal niya ang isa't isa. So, nung nagkaanak na po sila doon, pinetition, actually nakapetition po kaming tatlo, pinetition. Pero yung parents ko lang po yung na-approve, nakapending pa po ako hanggang ngayon. So, nauna na sila. Actually, mabilis lang yung process. Parang February sila natanggap. November malis na. October last year malis na po sila. Yes, hindi talaga God knows, talagang lahat to hindi ko alam na mangyayari sa amin. And lastly na, lagi ka lumalabas sa feed ko, sa Facebook. Lalo na yung mga social relevant issues na mga post mo. Hide nyo na lang po. Buti hindi ka nag-hesitate na gawin yung mga post na yun. Especially ngayon nakilala ka na, celebrity ka na. Diba? Kasi po una sa lahat, yan po yung pinaka-ayokong maisip na parang feeling ko yung pagiging artista, another trabaho lang siya. Another profession lang. Pero hindi na parang artista na ako, hindi na ako magboso ganyan-ganyan. Parang ayoko nung ganun yung pa-showbiz talaga. Parang gusto ko, the Baklang Kanal is always there. And kung paano naman ako minahal, dahil loud ako, outspoken ako, ayoko biglang na ako sobrang, sino ako dyan? Bigla na lang akong mayaman. Parang hindi ko talaga bet. May mga bagay. Actually ngayon, hindi naman na lahat pinapatulan ko like before eh. Meron na lang talaga minsan nahuhuli yung pitik ko. Pero hindi na kasing lala. But I will always be outspoken kahit ano naman pong mangyari talaga. So, ayun. Pasensya na po minsan mga Kasi ko ba talaga. parang prone to bashing daw pag gano'n na? Ako naman, nasa social media na ako. Wala pang Twitter. So, nung iba pa yung hindi naman ako na-apektuhan talaga ng mga bashing unless
yung sinasabi na is medyo pwede na akong makasuhan kasi hindi naman totoo, di ba? Pero kung ano lang mga sinasabi, mga ad hominem or kasinungalingan, parang mas malakas pa rin naman yung palakpakan ng mga tao nagmamahal sa akin kaysa sa mga sinasabi nilang negative. So, dahil malang ako sa kanila talaga, wala akong paki kasi okay, kayo yan eh. At hindi pag-usapan nyo, at least nakakatulong pa kayo sa traction ko. Kasi alam ko naman yung sinasabi ko and hindi naman ako, whenever I post, most of the time, kaya ko siya laging backupan. Hindi naman ito nanggagaling sa dahil fake news peddler ako, di ba, o titigas ako, hindi naman ganun yung mga pinagpapopost ko na kabubukan eh. So, actually, mga bobo pa ngayon ang babash. So, okay, kayo na yan eh. To be fair, kaya siguro may mga bashing. Mas lumalabas ka nga sa feed. Yes, and okay lang po. Sabi ko, pag nag-comment kayo dyan, lalabas ulit yung post na yan. So, thank you po. Hindi ko na kailangan magbayad ng 65 pesos per day for the boost, di ba? And last na sa akin, looking ahead, ano pa yung ina-expect mo, especially sa career? Sana wag pa rin akong umabot na mag-promote ng online sugal. So, charot. May nagsabi po sa akin, balak daw nilang gawan ako ng pelikula next year. So, sana wag lang lip service. Hindi, parang, yun, siguro starring movie. Wala pa akong film na marami na ako nagawang film, pero wala pa ako ng film na ako yung bida, ganyan. Yan, siguro sariling talk show, ganyan. Anything lang naman na, connected pa din sa mga ginagawa ko ngayon. Kasi, ang happy talaga. Pakiramdam ko hindi ako nagtatrabaho. So, ayun lang. Thank you. Thank you din po. Ang next natin si Rose Garcia. Hi, Rose. Pasabog ka naman dyan sa highways mo. Ano ba dapat katabi mo dito? Hindi na dumating. Hello, yeah, congratulations. Thank you po. Pero una kong question, hindi pa rin natanong kanina, sa dami ng tanong about Vice, would you like him or her, I don't know kung anong pronoun niya, to be your guest? Ako personally, parang mas gusto ko po na nasa audience na lang si Meme. Parang ayoko munang gamitin yung mga ganong klase ng connection. Kasi syempre, si Meme na yun eh. Parang ayoko po na, ay, parang pupunta sila dahil kay Vice, diba? Parang gano'n. And gusto ko din na mapanood niya ako. Kesa yung nasa backstage siya na magpe-perform doon or maggagawa na. Siguro, kung gagawin ko siyang guest, pag may messaging ko lang si Meme for me, gano'n. Pero ayoko na siyang pagurin pa. Pero sinabi mo na ba sa kanya? Hindi. In-invite mo na ba siya? Pinabihan mo na ba siya bumili ng isang caravan ticket? Hindi po. Siguro sa June ko pa lang sasabihin kasi sobrang, nag-start lang po kami ng ticket selling second week ng May, I think. So, nung nagpo-promote po ako, tapos itong 50% na nakabili, mostly, wala pa po ako talaga nahihinga ng tulong ng mga kaibigan na celebrity, wala pa po ako napag-post, hindi ko pa po na-message isa-isa talaga. Plano ko po ngayong June ko sila iisa-isahin na bumili at manood. Kasi, nagre-rehearse din po ako ng theater na gagawin. Wala po talaga akong pahinga. Actually, kanina nasa ER po ako. Dahil inatake na po ako ng asthma kahapon after the rehearsal. Pero sabi ko, kung ika-cancel po namin ito, baka yun po yung i-post nyo, no? Na si Ina nag-cancel ng press con. Paano yung lunch namin? So, sabi ko, sige na, di ba? Yung lunch talaga, no? Sabi ko, sige, asthma na lang ulit. At least may magandang feedback. Charot. Hindi, medyo okay naman po after the ER. Pero yun, hindi pa kasi ako nakakapag-isa-isa. Ngayong June ko pa lang sila plano i-message kasama si Meme. Yung baklang kanal na term, talagang may negative connotation siya, di ba? Yes po. Seriously, how do you feel kapag sinasabihan kang, naku, baklang kanal yan? Ako right now and ever since, okay. Ako totoo naman. Kasi nga, alam ko, pag sinasabi nilang baklang kanal, uncultured, yung laging ganun, parang squatter yung ugali, jejemon. Yun naman talaga ako. So, parang ang akin lang, I can really use this as something else. Parang it could not be all that bad. Diba? Parang, sige, di baklang
kanal na ako, pero I'm gonna show you kung ano talaga yung isang baklang kanal. So yun yung ginagawa ko, like every day of my life na, okay, ganito yun. Totoo, maingay siya, pero maingay ako na may laman. Parang ganun. Matapang ako na nasa lugar. Parang ganun na lang po na, okay, unmannered ako. Eh, so hindi ko talaga alam kung paano gamitin kung sobrang daming kutsara dyan sa harapan ko, anong gagawin ko, di ba? Parang, no pretense, parang ganun. Just, hindi ko po kasi niro-role na maging role model or maging citizen na biglang mapupunta sa front page ng mga Metro Magazine or Family Asia, di ba na? Wala naman akong ganung pangarap na tinitignan ako lagi kang tama. Kasi parang ang hirap nun pag people expect you to do all the good thing all the time. Parang napaka-plastic niya for me. So, ako, kung ano lang talaga ako, yun lang. And I think yun yung minahal ng mga tao sa akin. So far naman kapag sinasabi nila parang, kaya ka namin gusto Ina kasi nga, like, wala kang pake. Kahit nga, ngayon, kagaya sinasabi nila na, Ina, celebrity ka na, hindi ko talaga siya nararamdaman. Ang tingin ko sa mga tao, kaibigan ko lang din, kainuman, kakosa ko, na, ganun lang. So, para tawagin akong baklang kanal, it's okay for me. Babago din yan, magiging ano yan, baklang banal. Siguro ba? Gusto mo ba? Next year, next show. Magbabago ako ng religion. Gusto mo ba tawagin baklang banal? Kung galing sa'yo, Miss Rose, hindi ako papalag. Ayun. Next, sa mga comedians, marami tayo lalo na sa mga stand-up comedians. Okay. Although ikaw, nakatawid ka na, ngayon, artista ka na nga na matatawag. Paano mo naman sinesafeguard yung mga investment mo, asset mo, gano'n? Kasi di ba, sometimes hindi mo alam when it will end. Oh, wow. Mayaman na ba si Ina? Baka mag-offer ka pa ng insurance, Miss Rose. Gusto mo ba? Pwede naman. Actually, ako po, dahil alam ko yung pakiramdam ng walang-wala, ayoko talagang nag-aaksaya. So, hindi po ako maluhong tao. Hindi ako yung parang, oh my God, naka-Louis Vuitton siya, magtatrabaho ko ng madami para bibilin ako niyan. Hindi ako mahilig sa mga designer items, luxury items. Hindi ako ma-showy na gano'n. Mostly kung may makikita man yung mga tao na may gano'n ako, kunwari may dala man ako Louis Vuitton, hindi yun akin, binigay lang yun. Kung may sing-sing man ako na may diamante, hindi ito akin, binigay lang ko. Hindi ako bibili lang para sa akin ng ganong amount. Parang isi-save ko na lang to for the future, for a business, for something na pwede na May yung business ka ngayon, may mga ice candy pa lang po, pero yes, kaso lagi ko po kasi sinasabing malambot pa kasi busy ako nanonood, so nalugi na din. Charot. Ganun po, just lalo na meron kasi akong pamangkin ngayon. So parang ayoko siyang lumaki na parang pagdaanan yung pinagdadaanan namin. So actually right now, nandun po kami magkapatid sa nilalamanan namin yung savings niya sa pag mag-aaral na siya. Parang gusto ko pag lumaki po yung pamangkin ko si Summer, okay lang yung buhay niya na parang meron ng enough funds para makapag-aral siya, gano'n. So, parang andun ako, feeling ko may anak na ako eh. And di ka ako aksayador, kahit mga ngayon, pag umaalis kami magkakaibigan, ambagan pa rin kami talaga. Hindi ako yung pa-showy na, artista yan, siya na yung bakit mo kayo? Okay na yun, di ba? Pare-pares tayo nagtatrabaho. So, ganun po. Tapos ayan, may insurance din para mahirap na, di ba? gusto mo pa na additional. Ano ba yan? Nakiklaim ba yan after 5 years kahit buhay pa? So, last question ko. Ilang beses mo binanggit yung hindi ka i-endorse ng online gaming, di ba? Una, may pinapatamaan ka ba dito? And second, ano yung stand mo nga dun sa mga celebrities na alam nating malalakas ng influence pero patuloy na nag-endorse ng online game? Ang pinapatamaan ko po talaga, yung mga Pilipino na wag na kayong magsugal. Kaya gusto ko laging naririnig nila sa akin, lalo na ng mga followers ko, na hindi ko yan ipopromote. Para makita nyo na may mali sa online sugal. Kasi kagaya po nung sabi ko sa isang podcast with Ate Tuesday Vargas, wala namang po sigurong tao yung pinanganak na ang pangarap niya ay, oh my God, paglaki ko gusto kong maturuan lahat ng Pilipino maging sugaron. Na gusto kong mag-promote ng online sugal. So parang hindi siya prinsipyo.
Parang ako po kasi, hindi man ako perfectong tao, pero karamihan ng ginagawa ko sa buhay talaga nakabuild sa prinsipyo at integridad ko. Parang lagi akong, walang-wala na ba? Wala na po ba akong ibang pwedeng maging trabaho? Kasi hindi po talaga tama yung online sugal na ang dami ko pong nakikita. And maraming talaga nalululong dahil yung bansa po natin is a third world country at bukod pa doon, mas marami po yung mahirap kaysa mayaman sa Pilipinas. At yung iba talaga, wala na silang makapitan at talagang naniniwala sila. And ayoko pong maging instrumento at maging part na may nanonood sa akin tapos naniwala siya dahil hindi ko kakayanin, hindi po kaya na konsensya ko. Again, akin lang po yun kasi nga yung iba naman po nagpo-promote, hindi ko rin alam kung saan nila ginagamit yung pera nila. Baka yung kinikita nila, pampaaral ng iba, nasa foundation din, pampasweldo. Iba-iba po yung dahilan eh. Ako lang po ito. So wala po akong pinapaninggan. Ako lang, gusto ko lang mag-influence. Baka may iba pa na content creator, may iba pa na e-engganyo na mag-promote. Ako lang eh, wag na. Parang tumulong naman tayo. May iba pang trabaho. Meron pa po talagang ibang trabaho. Parang yun yung iniisip ko eh. Kasi nakakalungkot po talaga yung mga jeepney driver na kapag stop, nag-scatter. Yung mga estudyante na sa GCash. Ang sad po na ulul yung mga kapwa natin sa sugal. Dahil yung iba talaga hindi na nakakakain at nababaon-baon sa utang. So, yun lang. Ikaw, may nag-offer na talaga sa'yo na. Meron na po, apat na beses. Hindi ka na-filaw dun sa laki. Hindi po. Kasi sabi ni Amor Powers, madaling mabulag ang taong nasisilaw sa pera. Wow. Para si Amor. Sino ka dyan? Yes. Kala mo talaga barkada ko si Amor. Ayun. Okay, thank you. Pero tama ka dyan. Thank you po. Nakita ko din yung mga post mo. Naka-align ka naman. Naka-align. Oh my God. Nakakatakot naman. Yay, wala na. Thank you po sa inyo lahat. Pero Ay, from Alvin, lapit na lang po, medyo bitin. Alvin Ignacio from Daily Tribune. oh my God, ay mga... Grabe tanghaling tapat minapunta ka pa nilo. Curious lang po. Yes, At what ma'am. age mo na-realize na you're gay? Sinong una nakala? Mama mo, papa mo? Pinag-usapan niyo ba ito sa bahay mo? Yan ang malungkot. Wala akong mga coming out story na ganyan. Nakakainis. Wala akong entry. Kasi pag mahirap na wala na kayong time dyan. Oo, parang alam na lang nila bigla. O bakla. Parang ganun na lang. Pero parang pakiramdam ko ang unang nakapansin tatay ko talaga. Okay. Kasi yung tatay ko lasinggero before eh. So, imaginative siya. No, alam niya agad, parang lagi niya akong tinutokso before. Nanay ko yung laging in denial, tas lagi akong pinoprotektahan. Lalo na sa mga kaklase, lagi niya sasabihin pag tinutokso ako, "Oy, alam ako bakla, matalino yung anak ko, may medal yan." Laging gumagano yung nanay ko. Tapos dumating na ako sa point na, "Ma, stop! Huwag mo na ako ipagtanggol, bakla ako!" Parang ganun lang siya, ma. Doon sa mga taong, I'm sure, growing up, nakatanggap ka ng mga grabing panlalaki, persecution, anong gusto mong sabihin sa mga taong mga api sa'yo? Sana nakatulong yun sa kanila in some way. Okay. I mean, wala naman akong, hindi ako mapagtanim kasi ng sama ng loob eh. Minsan nga may mga lalapit, galit ka pa sa akin. Huh? Ba't yung nagkaway? Hindi ko na nakakaalala. Mabilis din akong magpatawad kung hindi naman malala talaga, kung hindi naman ako na physical or whatever. Tsaka, sila din naman talaga lagi magdadala nun. Ako lagi kong sinasabi, kapag yung isang tao nang lalait, parang talagang mas character niya yung nakikita nun, more than yung taong nilalait niya. So, go lang, stay pressed. Sa mga baklang batang iniidolo ka sa ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanila? Wow. Di kayo nagkamali. Charot. Hindi, thank you. Kasi nung bata ako, wala akong makita na parang figure na talagang panghahawakan ko na Yes, yes. ito yung ano. Actually, yung parang figure ko lang dati, yung bulag na gumraduate na valedictorian ng Ramon Magsaysay. Kasi parang talinong-talino ako sa kanya. But, kung meron man, sasabihin ko na hindi ako perfecto ha. Sasablay ako at one point. Baka nag-expect kayo ng santo, hindi ako yun. Pero, I will always do my best para ipakita sa inyo na
nananalo tayo. And sana yung mga batang yun, hindi sila mag-give up kasi napapanood at nakoconsume nila yung content ko. Sana nai-inspire sila na ma-motivate sila na mag-aral lang mabuti, na magtrabaho, na kahit anong mangyari, hindi ibibenta yung prinsipyo, yung mga ganun lang. Yung mga, sana yun yung mabigay ko. Huwag na yung kalibugan. So, pero kung ano, sila na yan. Anong gusto mong ipayo sa mga bading na nagmamahal? Based on my experience, Yes, go. you become what you tolerate. So kung ikaw, alam ko naman na meron talaga tayong lalo na yung mga kaibigan ay kapatid natin sa community. Parang madalas ang love language na talaga is giving, Yeah. di ba? Pero kasi kapag pinakita niyo yung sarili niyo as a pitaka sa mga lalaki, they will always expect you to be a pitaka. They will never see you as someone to love and to be loved. Unless pag-aralan ka nilang mahalin with a certain amount. Of course. Diba? So parang ako, kung gusto talaga natin, sana ipakita niyo muna kung sino kayo. Kasi meron yan, may magmamahal sa inyo. Ako nagbabayad ng mga lalaki na ganyan talaga. Pero di ba, at alam ko hindi rin ako yung standard ng ganda, hindi rin ako nagmamaganda. Pero totoo, madami talaga akong lalaki for the reason that pinapakita ko kasi na pwede nila akong maging kaibigan, pwede nila akong mahalin, pwede nila akong maging kakampi. Pinapakita kong tao din ako, hindi ko pinapakita na, oh, madami akong pera, liga dito, papainumin kita. Hindi ganun eh. Parang yun lang yung advice ko. Para hindi rin kayo nagsisisi sa huli. Ikaw ba magmamahal pa muli? Kung wala kang mga choices of friends mo na meron ka ngayon. I think naman lahat tayo, di ba, hindi tayo matatapos magmahal kahit matanda na tayo. Kasi kung hindi na tayo marunong magmahal, parang wala nang sense mabuhay. So, nagmamahal pa din naman talaga ako. Ayoko lang makipagrelasyon. Kasi iba naman yung magmamahal sa nakikipagrelasyon eh. So, it's a commitment. Eh, ayoko din naman sa sandamakmak na cheating issue, di ba, na makikisali ka pa ba dyan. But, yeah, lagi namang magmamahal. I think, at the end of the day, dapat lahat tayo, bawat ginagawa natin, nag-uugat siya sa pagmamahal. And on that note, thank you very much. Thank you, ma. Pinatayo ka pa nila. Yeah, thank you, Alwin. Next po natin si Kate Adahar from Random Republic. Hello po, Miss Kim. Hello po. Sa panahon ngayon ng cancel culture, no, nananatili kang na matapang. So parang meron bang mga bagay na para sa'yo, hindi mo gagawin katatawanan? Meron ka rin bang rules sa sarili mo? Ngayon, ayoko talaga yung kapansanan, culture, anything na magiging offensive sa totoong buhay ng isang tao, parang wag na lang. Yung parang idadalin nila. So, isip na lang ako ng ibang way or sarili ko na lang yung gawin kong katatawanan. Para sa'yo, sino yung mga parang pinaka-nakakatawang tao? Meron ka bang ganun yung parang mga naging big o paboritong panoorin? Siyempre dalawa agad ng naglaging top of my mind kasi Meme at si Kuya Dick kasi lalo na kay Kuya Dick dahil I grew up talaga na nakikita siya. Yun yung sinabi ko sa kanya when we meet na iba ka, Kuya Dick. And syempre, si Meme, ang bilis-bilis niya talagang mag-isip na parang lalo na yung mga moment na magkasama kami, na-elib talaga ako. Yung grabe yung utak niya. As in, sobrang snappy and punong-puno ng ideas. And then yung mga nakakapagpatawa sa akin talaga ng iba kasi yung humor ko, sobrang dark eh. Actually yung mga nakakapagpatawa sa akin ngayon, si Stella, si Abby, yung mga lasing na nasa kalye. Mga yun sobrang raw. Yun hindi talaga filtered. Which is, I think isa sa mga itatakal ko din sa The Baklang Kanal Show Live na ano ba talaga yung mga nakakatawang comedy. Kasi nanood din ako ng mga stand-up. Tumatawa sila dun? Hindi ko talaga, so or baka iba lang talaga yung comedy ko. But yeah, mas na-enjoy ko yung mga comedy na sobrang impromptu kesa dun sa mga pinag-iisipan talaga or ginagawang content. Yeah. And last na, bukod sa successful na show, ano pa yung gusto mong Wala ma-manifest? pa, di pa ma-sold out. Ano bang gusto mong ma-manifest sa career mo kung mangangarap ka na lang?
Kung mangangarap na lang ako talaga, siguro mas madami pang comedy show. Kasi parang feeling ko tinanggap ko na sa sarili kong komedyante ako. Dati kasi parang in denial pa ako. Parang feeling ko papunta ako sa serious actor. So, siguro mas madaming show are regular, makapag-put up ng own business, like sana restaurant or a bar, yan yung mga pangarap ko minsan eh. Or pogo, charot. So, ayun. And yun nga, sabi ko kanina, pelikula or sariling show. Salamat. Thank you din po. Next si Jessica from Inquirer.net. Oh my God, matalino to. Hello po, Miss Jessica. Congratulations po. Nakakatawa po kayo na saka talaga Uy, thank you ha. may substance. Walang nagsabi. May substance din po talaga yung sinasabi niya. So parang curious lang po ako sa thoughts niyo kasi parang recently po naging discussion po online yung mga parang straight guys portraying yung mga gays. Pero kapag usapang parang gay rights na hindi sila nakakausap, nagsasalita. So parang thoughts niya na. Oo, wag na silang yung queer baiting. Kasi I think ang unang dapat maintindihan ng mga tao is ano ba yung queer baiting? Hindi kasi porket may lalaki gumanap na bakla or straight na nag-content ng bakla is queer baiting na. Yung queer baiting kasi, it is something na straight people gagamitin nila yung character bilang bakla so they can get an audience or they can get money. Pero in reality, what they do is not really about for the gays. Hindi talaga siya kwento tungkol sa dalawang bakla or dalawang tomboy. Hindi talaga siya nakaka-empower. Ginagawa lang siyang pangkuha ng attention. Kasi diba, you know, the LGBT community is a big community. Diba, they have the pink money. So, parang ganun yung queer baiting. Ako ang lagi kong stand, lalo na in 2026, with straight people making bakla-baklaan content. It's such a lazy comedy. Parang, ano ba? Wala na ba kayong naiisip na iba? Parang, nung 90s pa yan Parang, diba, we have given brains that think na to copy what other brains think. Kung napaglipasan na, gawin na tayo ng iba. Dapat nag-progress din yung humor natin. And okay lang naman yung, sige, because lalo na yung mga bakla masayahin talaga yan So automatic kapag may straight nagpanggap na bakla at ginawa niyang content, automatic nakakatawa yun kasi straight ka Tapos bigla mong babaliin na feminine ka. It's automatically funny. Pero, yung ginagawa mong yan that's a live reality ng ibang tao. May ibang binubugbog, pinapalayas, hindi nag-aaral at papakamatay. Dahil sa ginagawa mong caricature. So why would you do it? Ano bang ginagawa mo pagkatapos nun? Do you fight for equal rights? Diba? Parang, may paki ka ba sa minority na ginagawa mong caricature? And minsan napipikon lang ako lagi sa parang, ang lagi lang nilang content pagdating kapag nagbabakla-baklaan is mahilig sa tite, mahilig sa sex, na sobrang palatawa, sobrang flamboyant, sobrang loud, ang kapal mag-makeup na, ano ba? Ganun lang ba kami? Diba? Like, parang, pwede ka naman gumawa ng ganyan na empowering, pero funny pa din. Diba? But, yeah, nakakapikon. Sa ako personally napipikon ako, lalo na makikita mo, wala naman talaga silang mga advocacy, wala namang pake sa totoong buhay. Gusto lang nilang kumita. Diba? Kung gusto nyo kumita, hindi maglalaki-lalakihan kayo dyan. Diba? Maglibog-libogan kayo dyan. Pero yung magbabakla-bakla ang bobo, nakapikon siya. Nahuli yung gigil ko. Kainis kasi yon. Ayun to. Ikaw naman kasi. Okay. At last na lang po, kasi Pride Month po, parang ano na lang po message niyo po sa the LGBT community? For our community, napakadami pa din natin pinaglalaban na hindi pa rin nasusulong. Mga 10 years ago, pinaglalaban na yun sa Malate, hanggang ngayon pinaglalaban pa rin. So sana tuloy lang, pasulong lang tayo, huwag tayong mawawala ng pag-asa. And hindi naman tayo humingi ng special rights. We just want equal rights kasi madami pa rin talaga, malala pa rin yung discrimination sa bansa natin. Huwag natin sabihin, huwag kayong maniniwala na, 2026 na, tanggap naman yung mga bakla sa Pilipinas. Hindi po. Hindi po totoo. Dahil sobrang lala pa rin po ng discrimination. Kahit po ako, nararanasan ko pa rin siya sa araw-araw kong buhay. So, tuloy lang natin yung laban to pass the SOGI bill. And always remember na yung Pride, hindi lang naman siya dapat pag June. Dapat it's all year round, it's everyday Pride.
we fight for equal rights and fairness and ayun lang. Laban lang tayo lagi. Huwag na tayo mag-away-away. Minsan tayo pa mismo nasa loob ng community yung nagtatalo-talo, di ba? Na sana let us educate one another. And as a part of the rainbow community, it is also your responsibility to learn about your community. Kasi may iba kasi na hindi ko gets, like transgender na siya. Siya pa mismo yung kumakalaban sa sarili niya. Ano ba to? Sarili laban sa sarili yung bakla choose sa struggle. So, ayun. Happy Pride. Congratulations po. Thank you. Bili ka nga. Mami ko dyan tawa ng tawa kanina. Dapat 3-5 yung ticket mo. Next po si Carissa from Manila Bulletin. Ah! Diyos ko, nakakatakot ang mga to. Hello, I'm a fan. Seriously. Ano po yung electric industry? Big fan ng walang Ah, kwenta thank podcast. So, you po. kanina kasi na-mention mo na one of your dreams is magkaroon ng talk show. So, if you're given a chance to have your own talk show, sino yung parang gusto mong first line of guest mo? Wala. Puro ako muna. Kasi cloud chaser ako. Siguro kung sino man yung presidente kapag may show na ako. Wow. Hindi, gusto ko kasing gusto kong kumakausap talaga ng mga intellectual people. So siguro, probably a scientist from UP, mga ganyan, mga, I don't know, a doctor from PGH. Gusto ko talagang, ganun yung kausap. Kasi parang, napapansin ko ngayon, sa lahat ng mga online, ng mga shows, ng mga talk shows, lalo na online, it's always the celebrities, the same people over and over again. So nasa-saturate na lang tayo sa ganun. Sila na naman. So parang if I'm gonna have a talk show, ganun yung gusto ko. Like, I wanna give, like, a chance na maka-interview ng mga ganong klase ng tao. Yung mga interesting pa din naman sila, they are also celebrities in their own way, pero hindi sila lagi nakikita sa, like, mainstream media. Next question po. Kasi, since mention ako, fan ako ng walang kwenta ng podcast. Nung fan po ka na Tom Inami, so, ano po yung feeling na parang, minsan kayo yung nire-request ng mga fans na parang how was the reception po for you? Lumalaki yung fandom ng tatlo. Oh my God. Una, gusto ko munang mag-thank you sa kagaya nyo, sa mga ka-eme, sa fan ng Walang Kwentang Podcast. Kasi feeling ko talaga the largest fan base na meron ako right now is with you guys. Kasi cool to talaga kayo. Charot. Like, grabe yung pasasalamat ko kila Direk Tonet. Lalo na nung una ako nag-guest sa Ang Walang Kwentang Podcast, experimental pa yun kasi hindi pa ako yung una nilang choice. Parang absent yung dapat nilang i-guest. So parang sino yung second choice nyo? Ito si Ina na lang. Parang hindi ko na alam na yung mga podcast community pala ma-enjoy yung pagdadakdo ko na nire-request na ako lagi hanggang sa naging trio na kami nila Direk Noah and ni Milo. Ako wala lang hanggang pasasalamat. And sabi ko nga, may nagsasabi sa akin, ginagawa ko na daw personality yung AWKP na kahit saan binabanggit ko. Lagi ko siyang binabanggit kasi lagi akong thankful, lagi akong grateful sa mga nag-open ng opportunity sa akin. Hindi ko yan kahit kailan makakalimutan. So syempre, lagi kong bukang bibig dahil para sa mga award-winning directors who could have guest anyone, ako yata yung isa sa may pinakamadaming guesting sa AWKP. Kami nila Milo. And paulit-ulit na minsan, hello, meron sila mga kausap na ako sa Javier Reyes. Biglang kami. Anong alam ko dyan? Diba? So parang nakakataba ng puso. So parang kaya nga sabi ko itong Baklang Kanal Show Live, nung ginagawa ko to, sabi ko hindi talaga pwedeng hindi kasama sila direct. Kasi love letter ko yan para sa inyo. And para din sa mga hindi kilala yung Walang Kwentang Podcast community, sa mga manonood na kaibigan ko or followers ko sa ibang platform, gusto ko na makilala din nila kayo kasi it's a healthy, not so healthy, but it's a fun community, the AWKP family. Thank you, Mother Vidcar. Thank you. Ayan, next. Kanina pa siya gusto magtanong. Oh my God. Si Rodel Fernando from Abante and Marisol. Oh my God, Abante is so close to our hearts. Hello, boss. And okay na ba yun, Rodel? She's a Rodel. Ay, hindi. Lapit ka na lang. Ako na lang po ang lalaki. May connect yung tanong ko dun sa mga nagtanong kanina.
From pagiging kanal, nasaan na ngayon si Ina Evans? Una, kayamanan. Ay, gutter. Mapanghi pa din. I mean, nakalabas naman na ng kanal. Well, siguro nasa, gano'n, nag-gutter nga pa, nandun. Mabaho pa din, estero pa din, pero at least wala na tayo sa kanal. May pera na. Siguro safe na lang naman sabihin na yung mga dating cravings ko lang, yung talagang parang minsan ko lang siya nakakain, lalo na pag naalala ko kasi before hindi talaga ako nakakapag laging McDo yung kinakain ko, ano malapit sa call center. Pero ngayon parang, I mean, I have the opportunity na pag may gusto kong kainin, kinikrave ko yung madaling araw, kaya kong orderin na minsan hindi ko talaga na, grabe na ka. Minsan ako nang tumatanggi sa food, yung ganun. Hindi lang nga siguro nasa point ako ngayon na hindi na ako nagugutom. Kasi growing up lagi akong gutom. Sa career, made ka na ba? Masasabi mong made ka na? Hindi po. Ay, hindi ko talaga naiisip yan in terms. Kasi sa totoong buhay lang, sabi nila, ang tawag daw dun sa way of thinking ko is imposter syndrome. Pero kasi for the longest time, lagi talaga akong gano'n, na parang ang liit ng tingin ko lagi sa sarili ko, like someone is always better than me, na parang bakit ako, mas magaling yun, mas maganda siya, mas laging may gano'n akong pakiramdam, kaya ang baba ko lang mangarap, ako dati ang pangarap ko lang makalabas ng squatter, it ends there, parang gano'n, wala akong mga long-term plan, so even now, hindi ko sinasabi na I'm made, kasi hindi naman talaga, parang nagkakataon lang na I'm lucky na hindi ako nawawalan ng work, na nagtutuloy-tuloy yung work. Actually, nung isang takot ko nung hindi ko na manager si Meme, sabi ko, oh my God, baka paano to, wala nang magmamanage sa akin, baka, parang feeling ko nun para akong bata na hala. Pero okay naman, parang may lagi namang nag-work, 3 years na yun, 3 years na yung nakakalipas. So, I just think at least nandun ako sa working, batch ng mga tao, yung I'm not made, but I'm a work in progress, na hindi naman na nawawala, hindi naman ako yung parang magme-message na mangungutang na, hindi to scam ako to pero babayaran kita pag nagkaroon ako ng next na racket. Wala naman akong ganun. Okay, i-ask na lang. Kanina nabanggit mo, parang may offer ka sa pelikula, gagawa kang pelikula. Kung may love angle yung movie, sino ang gusto mong makapartner na aktor na may pagnanasa? Grabe, bumalik yung asthma ko. So very abante. Grabe naman yung may pagnanasa. Parang kahit pag sinabi ko na siya, parang pag in-offer sa kanya yun, si Ina kinukuha ka kasi may pagnanasa sa sa'yo. Paano pa kami gagawa ng sexy niyan? May ganun, diba? Oh my God, kanino ba ako sexually attracted? Ang hirap ng tanong din ng abante. Parang kasi kung gagawa ako ng film talaga, ayoko sa lalaking nalilibugan ako. Gusto ko sa lalaking ang galing talaga umarte. Yung madadala ko, okay bang ganun na lang? Pwede Kasi rin. kung nalilibugan ako, ang dami sa Viva Max, di ko na nga alam yung mga pangalan. Ang gusto ko talaga na maka-work si Jello, si Elijah Canlas, kasi galing na galing talaga ako. He's my friend and iba talaga yung range and ang galing lang ni Jello. So parang it's gonna be fun and a dream come true kung makaka-work na yung friend ko. Kahit ka-love team ko siya, ganyan. Hindi naman papalag si Miles, yan ako nang bahala. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Grabe, ang hirap nun. Thank you, Rodel. And inasaan ka sa Maynila? Yung sinasabi mo kanina na... Sampaloc, kung saan isang Durabaha. Ano ba yung ma-describe mo doon sa buhay mo doon? Sa Sampaloc, madumi, masikip, puno ng pangarap. Maingay, pero masaya. Hindi ko nga kayang umalis doon eh. Ang daming nag-aano sa akin na, Ina, mag-condo ka na, mag-ganyan ka na. Ayoko talaga, ang saya-saya ko doon. Like, Tsaka community din kasi. oo, parang sanay ako nung, pag nagutom ako ng madaling araw, pwede akong bumaba, may mga nagtitinda naman, di na
gabi na may tapsilog pa din, yung mga may ihaw-ihaw pa din. Tsaka, ewan ko, I'm drawn to the noise. Parang masaya ako na may nakikitang mga tao. And yun nga, may community, hindi ako secluded, kumbaga. Hindi ko talaga pangarap yung mga condo-condo living na i-stress ako. Feeling ko nakatira ako sa mall. Kasi di ba, parang di kayo nagkikitaan, tapos magpapark ka na lang, ang dami pang pagdadaanan. Parang ka magmomall, tapos pag may binili ka, bababa ka ng elevator. Pasakit. Sino ba nagpauso ng mga condo sa Pilipinas na binisip? Nabibigay ko na yung mga material ko dito, ano? Wala na sa nakakabangan. Not yet. Next natin si Nikki Wong from Manila Standard. Hello, Sir Nicky. Gusto ko mga Hi. spreadsheet. Well, marami na naman na tanong sa'yo, pero my question is, sabi mo wala kang pakialam sa mga sinasabi ng mga tao. Depende po na hindi naman Yeah, regarding sa... Pero ang question ko, in this age na ang daming balat sibuyas, ang daming woke, ang daming nag-grandstand, mahirap na bang maging komedyante sa panahon ngayon? Parang ever since naman mahirap talaga maging komedyante kasi you really have to think of your material para to make people happy. Baka feeling ko, mas nagiging mahirap siya ngayon kasi merong mga komedyante na ayaw na nilang mag-progress yung jokes nila. They don't wanna think anymore. So kung ano yung kinalakihan nilang mga joke, ito pa rin gusto kong joke hanggang ngayon. Parang recently lang may nakita akong ganyang joke sa isang after party ng isang premiere night ng pelikula. Nag-stand up sila sa harapan and then the jokes were like about iba't ibang lahi. Italiano, ganyan. Parang, magsalita ka ng Italiano. Koreano, and may mga tao sa crowd na iba't galing talagang UAE, may mga taga-ibang bansa. So, ako yung nahihiya. Parang, oh my God, this is so offensive. Na parang, ano bang nakakatawa sa lengguwahe ng ibang bansa? Di ba? Wala naman. So, parang ganon. Hindi naman sa nagmamagaling ako, pero hindi ako nahihirapan in terms, kasi nga sabi ko, yung pagpapatawa, personality ko talaga siya. Kasi minsan kahit paggising ko, yung sarili ko, ginagawa kong katatawanan. Talagang minsan, pag tingin sa sarili ko, sino ka dyan? Pero kung kausap ko na, so, it's easy for me. Ang challenge ko lang talaga lagi is, hanggang saan ba yung boundary ng mga joke? At sino yung audience ko? Parang ngayon, inaano ko lagi na gaano ba ka-dark? Sino ba yung, nasaan ba akong area? Parang ngayon, ito yung mga kasama ko, hanggang dito yung comedy. Pero in terms nung talagang pagkakagawa niya, hindi ko kino-consider kung sino yung mga balat sibuyas or hindi naman. Kasi parang lagi ko namang inaano na yung mga joke ko, hindi talaga siya bo-border dun sa mang-o-offend talaga na dadalhin nila yon hanggang dulo. Hopefully, sana ganun yung nagagawa ko. Okay. Ang social media is very parang naging platform mo talaga para makapasok dito sa industry. In an alternate universe na walang social media, would you still want to be a comedian? Yes. Actually, dati, nung nag-aaral pa ako, meron akong plan na mag-apply sa Punchline nung nanood ako dati. At si Meme din yung napanood ko noon. Tapos parang, oh my God, gusto kong maging ganito. Kasi nga, ganun na ako habang nag-aaral sa mga kaklase ko. Pero wala, naunahan na naman ako ng, I'm not good enough. Parang, hindi ako ganyan kagaling, kagaya nila. So, hindi rin nag-manifest. But feeling ko dun din ako papunta talaga. Kasi I really love making people happy. Alright, salamat and good luck to you. Thank you. Gaganda ng mga tanong ng mga tagaan. Charot. Next natin si Jojo Panaligan from Rider PH. And Hi, Sir George. Lorna. Hello. Ano ang worst discrimination na naramdaman mo or na-experience mo at paano ka nag-push back? Worst discrimination. Patola kasi ako eh. At paano ka nag-push back? Tamang-tama, patola ka. Yes. Oh my God. Nung high school ako, binubuli kasi ako. So, dinidiscriminate ako in terms ng, just context lang, sa Ramon Magsaysay High School kasi ako nag-aral. So, we have 39 sections per year. So, parang ang goal ko is mapunta ako sa section 1. Kasi nung nag-aral ako ng section 6 lang ako. So, napunta ako sa section 1, hindi ko nagkakinaya, masyado sila matalino.
nag-section 4 ako. Lahat ng mga naging classmate ko ng section 1, kapag may mga section competition, lagi akong binubuli. Lagi nilang sinasabi na doon lang ako nababagay, hindi ako ganun katalino, chuchu. So, I was discriminated and bullied hanggang end of year. So parang, that was actually, yung pag-pushback ko is also the worst memory of my life. Dahil inabangan namin yung mga estudyante ngayon sa labas. And, yes, nakipagbubugan ako as a baklang kanal. Bakit ko ba ito kinikwento, Lord? Yes, so tapos hindi ako nakapag-marcha dahil doon. Hindi ako pinag-marcha, binigay lang yung diploma ko the next day ng graduation. So hindi kami nag-marcha. So parang super painful yun sa mama ko kasi nga parang yun ang aling gusto niya, yung maka-attend ng graduation na sobrang hirap pa namin. Ano po, sobrang guilty ko noon as a anak na oh my God, di ko na ano sa nanay ko. Kasi hindi naman ako bobo kaya hindi ako. Pero di ba na yung grabe kasi sila mambuli at man-discriminate sa akin, hindi naman ako bobo eh. So parang napapushback talaga ako to that length na hindi kami magka-college na hindi ko nakakanto-kantong mga to. So, nagyaya pa ako ng mga kasama ko, abangan natin. So, ayun, lahat din sila. Hindi rin nag-marcha. Hindi naman, bakla ang away siya. Yung mga catfight, mga GME7 na laban. Teleserye na nga. Oo, camping. Mga ganun. Pero yun, hindi kami pinag-marcha. Second to last question ko, anong pinaka-damaging na pwede mong sabihin sa teenager na pausbong pa lang na maging baklang kanal at paano mo i-undo yun by talking to him? Most damaging? What do you mean na most damaging? Na parang Scar siya for life because of the words na narinig niya from someone. pero kailangan niya marinig. Kahit hindi, tapos kung makakausap ka din niya, paano mo i-reverse yun? Bakit ko naman kasi siya pagsasalitaan ng ikaka-damage? No, ibang tao ang magsasabi ng Sa damaging kanya. sa kanya. And then, paano mo siya aaluhin? Okay. Siguro ang masasabi sa kanya, feeling ko kapag kunwari, bading ka, lagi namang sasabihin, pag bading, salot, malas, or di ka tatanggapin ng lipunan, malilimitahan yung trabaho mo. Lalo na pag showbiz, di ba? O wag kang lumabas na bakla, mababawasan yung role mo. Di ka tatanggapin. Feel ko mga ganon. Pero ako, to like counter that is, ang taong talentado, ang talent, it's genderless. Di ba? Maging bakla ka or maging, lalo na kung aktor ka, or kung ano mang trabaho mo, di ba? Huwag kang maniniwala na isi-shrink ka ng mga tao dahil lang sa sexuality mo. Parang wag mong hayaan, di ba? Kasi di ka naman magiging inferior kung di mo rin sila papayagan. So, I think ganon. Kasi parang ganon din ako eh. Last question ko, ano pa ang tigasin kay Ina Evans aside sa nakikipagbugbugan? Titi ko po. Ano ba tigasin? Hoy, hindi na ako tsaka hindi yung tigasin for me. Parang sabi ko sobrang, kung mababalik lang ako doon, parang baklamis ka na dyan. Parang ano ba ginagawa mo? Kadiri ka talaga. Siguro na ano ko lang din yung culture na bugbugan ng high school na kailangan kasama to para maikwento ko sa podcast in the future. Wow. Charot. Pero hindi ako, ayoko nga ng violente, ayoko ng pisikalan kasi parang feeling ko lagi na siyang last resort ng isang discussion. Ba't yung maging pisikalan, di ba? Parang hanggang pwedeng madaan sa mabuting usapan. Gusto rin kung nagpa-firing ka ba? Yung mga ganon. Yung mga tigasing gawain. Tigasing gawain. Wala. Malambot niyang gawain, wala eh. Hindi ako marunong mag-volleyball, hindi ako marunong mag-bike. So, wala. Siguro pinaka-tigasin ko na is, I show up in the most difficult times. Ma'am, sino ka dyan, BP Lenny? Oo, parang siguro, laging what is expected of me, I deliver kahit gano'ng kahirap, kahit kunwari may sakit ako, or minsan may personal akong problema. Basta parang pag may ina-expect sa akin, I always make sure na maibigay ko siya. Minsan sabi ko, mas more than pa. Siguro isa pa for me, pinaka-tigasin ko talaga is, hindi talaga ako mukhang pera. Kasi minsan
yung may mga, paano ko ba ito sasabihin ng walang ma-offend? Ayun. Parang, minsan kasi may mga tao na pera-pera na lang talaga, di ba? So kahit lulukin na nila yung sarili nilang tae, humalik sila ng puwet ng mga taong hindi nila gusto gagawin nila for the sake ng money. And feeling ko nagiging tigasin ako in a sense na, no. Babalik na lang ako sa pagiging kanal, sa squatter, kesa mag-promote ng mga ganyan, kaysa sumuporta sa ganito, kaysa balaktutin yung dignidad at prinsipyo at integridad ko sa buhay. Kasi at the end of the day, dapat mawalan ka man ng pera, di ba? Pero dapat yung integrity mo nasa sarili mo yan. Kasi kung pati yan nawawala, tapos pera na lang meron ka, it's a soulless, sad life. Kasi ba kayo nagsunto? Hindi, sa Dos Castillas Street, sa gilid, sa gate ng, ng Monsay, di ba? Doon labasan pag uuwi. Diyos ko po. Thank you po. Thank you, Jojo. Next po, from Manila Times, Iza Iglesias. Oh my God, spreadsheet po ulit. Hello po. Hi. Tungkol muna sa show, hindi ata natanong kung paano mo pinaghahandaan yung show, gaano kahaba, paano mo hinahati yung patawan mo, yung oras mo. Sabi mo may theater ka, may teleserye ka. Yes. So, Para mahati po yung katawan ko, gumagamit ako ng oil. Charot. Actually, ang ginawa ko talaga, pa-half-wise. Hinanap ko po yung mga pwede ko maging guest. Parang mas inuna ko yun para mabuo ko yung sketch. Kasi nga dahil naisip ko siya as a parody ng mga comedy shows, ng mga stand-up shows, gusto ko yung super nakakatawa talaga siya. So, impromptu talaga. So, from there, and dahil nga The Baklang Kanal show live, ang ikikwento ko po kasi talaga dyan, ang sabi kasi ng producer namin, ikwento mo dyan yung buhay mo. So, ikikwento ko dyan simula nung pinanganak ako, paano nagkakilala yung mga parents ko, and sobrang nakakatawa din kasi talaga siya, pati nung pinanganak ako, so hanggang paglaki ko. So, ganun yung kwento na nababali lang siya ng mga, syempre commentaries ko about politics and everything naman na important to me. Sa totoong buhay lang, hindi pa kami nag-rehearse at all. Ang plano ko sana gawin namin siya this June. Kasi this June, at least, umi-airy na yung theater, hindi na ako nagre-rehearse. So parang mas may mga free days na ako ng weekdays na pwede namin siyang gawin. Tsaka wala naman kasi masyado kami i-rehearse dyan eh. Bukod lang dun sa mga konting mga production number. Yun. and then, kailan mo naisip na stop mo muna yung panggagaya kay Kuya Dick? Ano reason for that? Nakakahingal kasi. Di ba? Habang buhay ako magsasalita ng ganito, nakakapagod yun na. Hindi ko minsan nalilimitahan yung mga gusto kong sabihin. Especially nung ginagawa ko yung character ni Ate Dick sa TikTok. Tapos, ang ginagawa ko, nire-replyan ko ng mga comment. Minsan may mga tanong, hindi ko talaga siya masagot ng buo ng gustong naiisip ni Ina because may mga words and nuances si Kuya Dick na kailangan, yun yung mga mag-e-end na salita. So parang nung in-stop ko nung campaign, kasi nung nag-campaign 2022, talagang hindi ako nakapag-social media. Hindi ako nakapag-upload sa vlog, hindi ako nakapag-TikTok. Tapos parang after the campaign, natanggap na akong host ng Pi Channel sa ABS-CBN. So, nag-start na ako sa Pi. Tapos parang inisip ko na noon na, I wanna concentrate on hosting. Gusto ko talagang matuto mag-host kasi it's a fun thing to do. So, hindi na ako nakakapag-upload. Tapos nung bumabalik-balik na ako, parang feeling ko, nalipasan na yung era nung Ate Dick because feeling ko kaya siya nako-consume before dahil pandemic. Hindi naman na pandemic nung tumatagal na 2024, 2025, parang lumalabas na yung mga tao. So parang hindi na para balikan ko siya. Kaya kung nire-require na lang ulit, kunwari, minsan may teleserye, kagaya dati sa Black Rider, kailangan Ate Dick yung boses mo dito. So gagawin ko na lang na gano'n. At saka, ina-asthma talaga ako nang ubos yung hangin ko. Sa show ba, lalabas ba si Ate? Yes, andyan si Ate Dick. Baka mamaya si Kuya Dick din. Karton siya. Lastly, host ka, nag-acting ka, nag-perform ka. Ano yung gusto mong makilala ka sa career mo and also as a person? Anong gusto mong makilala as Ina Evans sa mga tao? Gusto ko lang talaga na tumatak sa kanila na isa lang po akong baklang kanal
na nangarap lang, nagtrabaho lang. Yun lang, wag na nila ako makita as komedyante or artista or ano. Makita lang nila ako na isang baklang kanal. Okay na yun. Na parang pag tinanong, sino ba yan si Ina? Yung baklang kanal, pero parang pag sinabi nila yung baklang kanal, the reputation precedes it na ganun pala yun. Kasi naging host siya, naging artista siya, naging sexy actress siya. Wow. Ganun. Thank you po. May phone in question. Phone in? Totoo ba yan siya? Sino daw yung gwapo kasama? Si Arky, friend ko, painter. Pinapapintura ko kasi yung sarili ko eh. Ayan, thank you, Iza. Akala ko naman. Next po natin. Amiga pa rin. Ay, grabe po talaga ang press. It's the freedom of the press. Next po natin, busy po, si Michael Almacen po. Hi, hello Sir Mike. Ay, si Mike. I mean, kahit kailan lagi ka madaming dalang bag, di pala kung nagbebenta ka ba ng yema dyan. Padala ni Kibuloy. Ano Ina, sa dami mo lang na ka-award na celebrity, meron bang parang tinarayan ka, inatudyatan ka? Ito ginagawa ko ni Sasa Girl. So, di nakapanood ko lang. Pero kailan MC? Lagi may nasasabi sa mga katrabaho. Tinarayan ako? Yes! Meron. Parang feeling ko, hindi ka magiging ganap na artista kung hindi ka ma-experience ng mga ganun, di ba? Yes, merong nagtaray naman sa akin. May nagtaray sa akin, pero hindi siya directly eh. Parang wala na siya sa set. Tapos, nagrereklamo na pala siya about me. Parang Kinausap mo ba siya? Nag-sorry ako. Nag-message ako na mahaba. Ganun. Kasi, Was hindi it ko siya... your fault? Fault mo ba or Oh my God, ba't ka ba ito binuksan? Batain na. Nakakainis to si Michael magtanong! No, ang context kasi nito is nagjo-joke ako about something sa set na nagawa niya, which is naging meme. So, meron siya nagawa na naging meme, tapos ginagawa kong joke sa set. And at first, it was okay. Pero parang eventually, nung inuulit-ulit ko, napipikon na pala siya. Hanggang sa sumabog na siya, umuwi siya. Di niya tinapos yung taping. So ako yung napagalitan ng malala. Kasalanan ko kasi. parang kilala na lang? Parang gano'n. So, hindi ko kilala. Pero ano, kamusta naman kayo ngayon? Okay! Okay kami. At least naging okay na kayo. Okay kami kasi parang feeling ko, ano lang din yun eh, height of the moment na... Kasi mabait din naman siya and fan niya ako. And sabi ko talaga, wala akong any ill intention na i-offend siya. Kasi sinasakyan niya pa ako eh. Nagulat lang ako bigla na, totoo ba galit siya? Nag-joke pa kami kanina, parang ganun ako. Kasi parang, anong ginawa mo, Ina? Chu-c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 hu. Pero syempre may dalawang side, pero okay na yun. Ako na lang yung mali sa kwentong to. Ay, mga Michael, Ano naman yan kayo dalawa? Oo, kuluda para sa Ha? Yun, naging meme. Clue? Naging meme. Yun, naging meme. Clue na yun. Anong project daw siya? Magkano ba ito? Pero ikaw, may natarayan ka na. Natarayan? May parang dahil na inis ka sa kanya or something. Hindi kasi ganun yung approach ko. Parang kunwari, may nakita ko na paano ba yung mga usual na tarayan yun dahil hindi namansin. Ako na yung mamamansin. Parang to prevent na, di ba? Ano ba, mag-aangasan pa ba tayo dito? Tapos kapag kunwari naman hindi nagbibigay, na binibigay ko lahat, kinakausap ko na, huy, nakakahiya kasi parehas tayong bago dito. Or minsan, huy, kabisaduhin mo. Yung, lagi akong, mahilig kasi ako makipag-usap talaga, madaldal ako eh. So, lagi akong naniniwala ako na karamihan talaga ng bagay na dadaan sa mabuting usapan. So, hindi na para magtaray, ano ba yun? Pero dati kasi talagang sa Sokmed, patola ka talaga. Oo, pero hindi ako magtataray na. Mga 10 years ago. Yes. I mean, ano ko naman yon, learning curve. Yes. Pero ikaw, what do you consider your greatest achievement as Ina Evans? Greatest achievement? Siguro yung hanggang sa edad kong to, hindi pa rin ako nagdodroga.
kahit napakadaming nagpipilit at nagsasabi na nagda-drugs ako. Wala. Makeup ko lang yun. But how do you say no? No talaga. Kasi nung bata ako, dahil nga ako sa pag-aaral, alam ko na kapag nagdroga ka, there are parts of your brain na totally mapi-freeze and hindi na siya babalik sa dati. So parang ako, anong mangyayari kapag yun na nga lang ang meron ako, maliletse pa, diba? So, and I'm against it kasi marami nasisirang buhay, may mga kamag-anak akong naging addict. So, hindi ko siya pinapromote kasi mga party-party drugs, ayoko talaga. And so, para mapunta sa isang trabaho at sa circle ng mga tao na laging naggaganon, grabe yung achievement ko para hindi ako makatikim na kahit ano yan. Hanggang Decolgen Forte lang talaga. Pero akala namin dati nagaganon. Kita mo na? Isa ka pa, Michael. Center ka pa, di ba? Oh, bakit? Saan ako kukuha ng pambili nun? Wala po talaga. Kahit nga marijuana eh. Kasi yung iba talagang marijuana pag nasa Thailand, di ba? Ako, Inom lang. wala talaga. Alak lang. Tsaka lalaki. Choose your ano na lang. Struggle. Thank you. Thank you, Mia. Ooh. Next po, si Nazamel Tavares from Pelikula Mania and Hype Mania and others. Oh my God, ang dami yan. Hello, kasi it's not Ina Evans show kung hindi siya political. Yeah. And nabanggit mo naman kanina na may political yung show mo. Pero anong masasabi mo doon sa mga tao na pagod na sa politics, yung parang ayaw na iniiwasan na yung issue ng topic na politics? Lagi kasi akong nandun sa kailangan kasi natin siya laging isingit eh. Pero dapat maging bite-sized pieces siya na hindi siya totally nakakarindi. So parang I think ganun din yung gagawin ko. Even naman kapag I talk about it, hindi siya isang straight na ang haba na very preachy. Lagi akong bumabali. Lagi may mga joke or based on my personal experience or kung saan ba tayo mag-share ng common na nangyayari sa atin, tsaka natin siya ipapasok. Kasi doon na naman kita yung flow na oo nga no, di ba? So same din with the comedy show, ipapasok-pasok ko lang siya, hindi siya yung parang may isang buong segment na puro political. Parang magugulat na lang kayo na, gago tong si Ina nilagay doon. Or gago to, binanggit yun na gano'n. So, nasa politics na tayo. Ano masasabi mo na yung drama sa politics ngayon mas maingay kaysa sa drama na napapanood natin sa TV? Nakakabobo lang. Kasi parang nangyayari talaga yung lahat. Kasi ang ibig sabihin lang nun, mas madaming bobo sa Pilipinas. Kasi sila yung nagluklok niya ni, di ba? Nadadamay tayo. Parang nalulungkot ako sa estado ng bansa natin na dahil sa sobrang dami ng mahirap, ang bilis-bilis nilang mauto. And dahil mahirap sila, kapos din sila sa edukasyon. So parang biktima din sila ng isang malaking sistema, kaya hindi rin natin sila kalaban sa totoong buhay. Kasi di rin nila alam eh, ang masama pa yung iba, binabayaran. Siyempre, mahirap sila eh. Kung yung mayaman nga tumatanggap ng online sugal, ando na naman ako. Pero paano pa yung mahirap na babayaran para lang mang-away at sabihin tama ang isang politiko kahit mali? Kung makakakain na sila after nun. So, ang lungkot-lungkot na ganun na yung buong sistema ng bansa natin na nagkaroon na tayo ng mga bobo na nasa Senado na may mga pansariling interest. Nakitang-kita naman natin, hindi siya rocket science na pag tinignan mo yung nangyayari ngayon na nakakahiya na siya pag napanood yan ng ibang bansa. At saka, hindi yan yung mga napag-aralan natin na, and ang weird na pinagtatanggol sila and hindi nahuhuli, hindi natatanggal na anong future ng bansa natin? Sobrang nakaka-worry na parang minsan, ano ba, di ba mamamatay yung mga boomers para puro Gen Z na yung matira na nag-iisip na or what eh. Ang hirap eh. Hindi ko din, to be honest, hindi ko alam kung paano ito masosolusyonan. Basta ako, dapat lang firm tayo kung ano yung totoo, kung ano yung tama, ipagtatanggol dapat natin yun. Dapat, let us continue fighting the good fight of faith. Kasi one day, di ba, matatapos din lahat to. Pero right now talaga,
I think it's the darkest moment ng Senate natin na parang ngayon lang ito nangyari, parang never ko ito napag-aralan. Na may naging ganito ka-cheap, ganito kagulo. Ang lungkot. So sana ma-solve ng next nating leader yung problem natin sa education and poverty and corruption. Feeling ko kasi pag yun talaga na-solve those three things, the rest will follow. And doon pa lang natin ulit makikita na maayos yung bansa natin. But then again, di ba, hindi dapat tayo mawawala ng pag-asa. Last na lang, kasi yung parents mo, mother mo nasa ibang bansa. So hindi sila makapag-vote. Oo, kasi yung pang-ticket nila papunta dito, pambili na lang nila ng ticket. Yung flight nila papunta dito, di may pamasahe nila. Pambili na lang ng ticket, ay di na sold out pa. Wala sobrang mahal. Tsaka, nag-enjoy sila doon dahil nagwo-work na yung mama ko sa Jollibee, tapos yung tatay ko sa McDo, sa mga crew sila doon. So parang feel nila na nagwo-work talaga sila sa US, tapos nandun yung apo nila, tapos may bahay kami doon. So, it's a different environment. Sabi nga ng mama ko sa akin last week, di na kami homesick. Wow, yabang. May accent na siya. So, okay naman. Though, syempre, nakakamiss din kasi parang, lalo na nung, parang last year, nung nagkaroon ako ng Sinimalaya, pinapunta ko yung parents ko. Iba kasi yung feeling na nandun yung sila mudang. Sobrang love ko kasi yung nanay at tatay ko. Talagang, yung family ko in particular. So, ganun talaga eh. Parang OFW na ako. Baka ako na lang ang dumalaw doon kapag kumita pa. Pag nagka-pelikula na. Thank you. Thank you! Ha? Bawal ata mag-asawa kasi baka magnakaw ng chicken joint. Sa dami ng lega sa ating bansa, hindi mo ba naisip na umalis? Pumunta din sa US? Wala, nakapending pa yung petition. Pero parang ayaw ko pa. Ina, sabi mo kanina gusto mong kausap yung mga intellectual na tao. Like, kung sinong presidente, kung magkakaroon ka ng talk show. Sa mga senador ngayon, sino ang intellectual na gusto mong makausap at ano ang sasabihin mo sa kanila? Ako gusto ko talagang makausap ng mas matagal si Senator Risa. Kasi parang super, pag ginakampaign ko siya, before, lagi lang kami mga small talk eh. Feeling ko kasi parang sobrang lumanay niya lagi. Parang laging whatever she does or she speaks, sobrang alam niya yung sinasabi niya. Pero nasasabi niya yun ng sobrang kalmado. So parang, ako kasi lagi akong babugso eh. So if ever gusto ko siya makausap, and yung mga plans niya in the future, and yung mga next na ordinance and bill na gusto niyang mapasa. Yung ayaw mo namang kausap, pero gusto mong kausap, gusto mo rin may sabihin ka. Ang dami nila! Siguro, oh my God. Ang problema kasi din sa mga ayoko makausap talaga. Ay, wag daw sagutin. Bakit? Sobrang close-minded kasi nila eh. So, kayo na lang magbigay. Sinong gusto nyo kausapin ko? Bakit mabawal? Okay lang naman. Ako siguro si Bato na lang. Siya na lang kakausapin ko. If ever. Para lang feeling ko kasi very firm siya sa mga paniniwala niya sa buhay. So gusto ko lang siyang makausap sa mga nangyari din sa bansa natin. Kung willing siya makipag-usap, di ba? Kahit sa far exit kami. Kung okay lang sa kanya. Ayan. May gusto ko pong magtanong. Picture na lang. Okay, picture na lang po tayo. Thank you. Okay na kayo? Oh my God, thank you so much po. Salamat po sa pagtulong. Nagpunta today.